The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome, in cooperation with the Manila Times. It aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Business Mentor blog. This is Butch Bartolome again of the Business Mentor over here at Manila Times. Alam nyo ba, ang sinasabi ng iba pag na-retired ka na raw ay retired na. But meron tayong isang kaibigan dito na nakilala ko sa DTI, yung nakaraang DTI National Trade, no, sa Mega Mall. At nakakatuwa kasi siya po ay ever young looking. Kumbaga ay hindi ko akalaing siya pala ay retiree. So magkikwento sa inyo ang isang tao, isang entrepreneur na gumawa ng kadami-daming mga likha ng kanyang creativity at products na ngayon ay ready to shoot the world. Okay, sabi nga natin. So, huwag na natin patagalin pa. Kilalanin natin po si Mr. Elmer Marbello ng Memo Foods at taga Marinduque. Magandang umaga sa iyo, Elmer. Magandang umaga po. Yeah. So, ikaw ay kinuwento ko na ikaw ay isang retiree. Ano ba nga talaga ang trabaho mo nung araw bago ka naging... isa po akong agriculturist by profession. Nag-start ako ng aking career at the age of 21. 1981 po ako graduate at right there and there. Nakapagtrabaho po ako sa government. Ngayon, after 35 years in the government service, nag-retire po ako at the age of 60. Ngayon, pero hindi po yun ang istorya. Nag-start po ako... Simula pa lang. Kumbaga, simula pa lang yun. Diba? Okay. Nag-start po akong mangarap na maging kung anong gagawin ko sa pagka ako'y nag-retire at the age of 55. Because I made to myself at the age of 60, whether they like it or not, magre-retire ako at the age of 60. Uh-huh. So, at the age of 55, sabi ko, ano bang pwede kong gawin? Mag-iinom na lang ba ako? O magtotong, which is the usually what the retirees are doing after their retirement. Sabi ko, maliit lang naman yung nakuha ko sa na retirement na pay. Sabi ko, baka hindi ba magtapos agad kung ako'y magsusugal. So, sabi ko, kailangan i-prepare ko yung sarili ko na una, happy ako. Pangalawa, gumagana yung utak ko. Pangatlo, kailangan kong maging busy. Kasi kung hindi ako magiging busy, nasa bahay lang ako, manunood lang ng Netflix. Or makikipagkwentuhan sa mga same age, siyempre. Oo. At doon pa lang at the age of 55, I started developing some products. At yun na po, at doon ako nag-umpisa as a retiree. Correct. 60, nag-retire ako. So, tama ba yung pagkakaintindi ko na 55 years old ka ay nagsimula ka na magplano? Hindi mo hinintay ang pagdating mo ng 60. Finish or not finish, pass the papers. Ika nga, hindi ba? Parang ganon. Nagmamadali. Ikaw ay talagang pinlano mo na 5 years from now, ay ito na yung
pag-aaralan mo, ito na yung gagawin mo by the time you reach 60. Tama ba, Elmer? Tama po. Actually, my age now is 64. Oh, so 64 lampas na po na. ako ngayon. Okay. Lampas na sa sa talagang pagka-retire ko. That I started yung sa aking pong Marbello Enterprises. Nag-umpisa na po ako at the age of 17. Mm. As at the age of 57, I'm sorry. At the age of 57, nag-start na po akong mag-develop ng products, nagparehistro ako sa DTI, nag-training ako sa KMME, Oo. at yun po yung naging umpisa ko na-encourage ako. Na-encourage ako nung KMME to be a businessman like this now. Oo. Ito yung para sa kalaman ng ating mga nanonood ay ang KMME ay stands for Kapatid Mentor Me, na yan ay isa sa mga programang ginawa ng Department of Trade in conjunction with Philippine Center for Entrepreneurship or GoNegosyo. So yan ay medyo mahaba-haba yung pinag-aralan mo dyan, di ba, Elmer? 12 modules yan, di ba? 12 modules po. At saka, by chance din lang naman ako kung ba't ako na-enroll. I was just encouraged by the DTI personnel na sabi na kulang kami ng participants. Sabi ko sige, pagbibigyan kita dahil wala naman akong ganong ginagawa. Nag-enroll ako. Sabala ko nga, isang session lang ang a-attendan ko. Then the following session, hindi na ako a-attend. But, iba naman kasi parang ang saya-saya. Parang ang ganda ng mga topics. So, natapos ko yung 12 modules. At sabi ko nga ito na siguro yung isang makakatulong sa akin sa pinapangarap ko na magkameron ng negosyo pag ako'y nag-retire. So, ganun po yung naging istorya niya. At the same time, gumagawa ako ng mga products ko. At the same time, nag-aaral ako sa KMME. Kaya nung nagsabay po siya, yun, madali na po akong ng mindset ko ay naka-prepare na to become a retired business. I don't know how to call it. Oo, kumbaga retrepreneur, di ba? Kumbaga ikaw ay retiree pero entrepreneur, di ba? Retrepreneur, tawag nga diyan, or retreaded. Kumbaga sa gulong ay another chapter in your life, di ba? Recap. Yeah. Di ba? Recap 'yan Okay, ano yung unang-una mong produkto na ako'y natutuwa dahil ikaw ay unang-una nakita mo diyan sa Marinduque ay saganang-sagana kayo sa coconut, di ba? Kumbaga everywhere you go, di ba? Ano ang ginawa mo sa coconut? Ano ang mga produktong sinimulan mo diyan, Elmer? Yung coconut po, anywhere you look in Marinduque, marami pong coconut. So, pero I did not started yung business sa coconut. Nag-umpisa lang ako sa pagluto ng mani. Ay, kwento mo nga yun. Magandang kwento yan. Okay na pa? Yes. Sige. Nag-umpisa po ako sa paggawa ng mani. Kasi ako dun sa ng paggawa ng mani. Bumili ako ng mani, humingi ako ng dagdag na bawang. Binigyan lang ako ng isang pirasong bawang. Sabi ko, yung isang gagawa ako ng maraming bawang na mani. Okay. Yun ang pumasok agad doon sa isip ko. So pagdating ko sa bahay, nagprito ako ng mani. Tapos yun, pinatikim ko, sabi nila, masarap daw. Sabi nung mga nakatikim, lagyan ng label. Lagyan mo ng label. Lagyan mo ng packaging na maganda para mabenta. So, ganun yung ginawa ko. Sinunod ko lang yung mga suggestion nila. Hanggang sa nakagawa ko ng mani na maraming bawang. Ngayon, since magre-retire na ako at the age of 60, ang isa pangalawa kong ginawa naman, gumawa ako ng suka. Since maraming ang dito sa Marinduque, sabi ko, suka ang pinakamadali. Kasi ang suka, anyone na
kumakain, eh may nagsusuka. Kasi di ba, sawsawa condiments eh. Oo. Sabi ko, palagay ko ito mas medyo may thrill. So gumawa ko ng suka. Eh, Mhm. pero nung gumagawa na ako ng suka sa tuba, kasi hindi naman ako ang gumagawa ng tuba, binibili ko rin yung tuba. Sabi ko, ba't maasim? Ba't minsan matabang? So sabi ko, siguro dapat gumawa ako ng sarili. So nag-come up ako, gumawa ko ng sarili kong suka made from coconut water. At ito po yun. Ayan. Okay. So ano-ano mga ricados So, na nandyan? Ano-ano mga ricados dyan, Elmer? Yan, ang ano ko po ganda yung dito, ang kulay. sangkap po nito, actually, pag chinik mo, mas intense ang kulay niya. May ano po siya, sili, bawang, sibuyas, luya. At asin po, asin. So, Aha. tinimpla ko siya at maraming nakagusto. So, dire-diretso po ako. Basta, yun, pinackage ko, sabi nila, ay, gawin mong ano yan. Masarap yan, magkiklik yan. So, kung ano pa yung sinasabi ng mga nakakatikim, so, ginagawa ko naman. Tapos yung DTI, since ako pa yung nakatapos ng KMME, tinulungan ako ng DTI. Sige, mag-seminar ka sa SGS. Nag-seminar po kami sa SGS para doon sa kanilang kaagapay program. Yes. So kaya ito po, ang ano po nito, na in-apply ko ng LTO at the same time nabigyan na rin po ito ng CPR. Wow, Ito pong congratulations. ano. So, ayan kumbaga, Ah. anong feeling mo ngayon nung nakagawa ka ng isang produkto na pumasa lahat sa panglalasa, pang-support ng government at lahat? Anong feeling mo ngayon sa sarili mo? Sabi ko nga ang pangarap ko lang talaga may gawin pag-retirement. Ito pala magiging ng negosyo. Nagulat din ako doon sa sarili ko Hindi ko naman talaga akalaing magiging ganon. Aha. Saka kung anong sinusunod ko lang, kung anong gusto ng customer. Katulad nung, since kami nasa Marinduque, sabi sa akin ng mga bumibili, sir, ang bigat-bigat naman yan suka mo, paano ako bibili? So, ginawa ko, nag-repackage ako, the same content, nilagay ko sa plastic bottle, nag-relabel ako, nilagyan ko ng word ng pangalang Sausawan. Sorry, pero wala ako ngayong nung stock. So, nirelabel ko, pagka niya, nag-click din siya kasi mas magaang dalhin pa, mas convenient, not magaan. Mas convenient dalhin ng mga bumibisita sa Marinduque. Correct. So, Ganun parang po. ang sa'yo ay naging natural sa'yo to listen to the customers, to verify yung produkto mo, and then proceed from there on, di ba? In other words, professionalize it with the assistance ng Department of Trade. Yes. Para sa ganun, tuloy-tuloy, hindi yung nagustuhan ng customers mo, hanggang doon na lang. Di ba? Yung bang ikaw ay tinutuloy-tuloy mo to discover. Yan po kasi yung aking passion I do not stop. I do not stop kung pag sinabi ng masarap na. No. I have to improve it, continuously improve it. Para po yung gusto ng mga bumibili. Actually, yun yung isa ko sa golden Correct. So, yun ang ano doon. But tell me, okay, ikaw ay nagnenegosyo na ngayon. Sino ngayon ang kasama mo sa negosyo, Elmer? Nung una, ako lang ang nagluluto. Ako lang ang gumagawa. Pero ngayon po medyo dumadami na yung bumibili ng mga products ko. May ka-helper na rin po ako dito na binabayaran ko naman sila per piece work. Okay. Hindi naman po daily yung production ko Per piece, per output po yung kanilang bayad sa akin. Pero sa darating Tapos ang maganda nito, nung una, Yes. nung una po, ako lang mag-isa. Ngayon, katulong ko na po yung buo kong pamilya.
Wow. So yan ay, ang alam ko eh, pagkakasabi mo eh, meron kang isang anak na pinag-aral mo ng food technology. Tama ba? Opo, meron po. Graduate po siya sa UP Los Baños at licensed food Oh, technologist po. oy, magaling yan. Galing UP Los Baños yan, ha? At yan eh, maganda ito because na-convince mo ang iyong mensahe sa pamilya mo, hindi ba? Meron kasi yung mga nakakausap na mismong pamilya ay ayaw na ayaw, di ba? So, ikaw ay, kumbaga, ang challenge mo dyan ay convince your family before you can convince the public. Tama ba? Yun po ang aking ano. Oo. So ngayon, ano na ang plano ni Elmer ngayon? Ano na ang mga steps na gagawin na ni Elmer sa mga susunod na mga panahon? Ano na ang plano mo ngayon? Actually po, ang focus ko ngayon, nakafocus po ako dito sa Cocoong. Ayun, uy, maganda yan ha, Cocoong ha. Oh, ang ganda ng packaging ha, ganda. Oh, sige. Mhm. So Ang tell me Cocoong about is, this Cocoong. Yeah, Cocoong. Describe mo nga yung Cocoong. yung pong ang simple description ng Cocoong, lasang bagoong, lasang alamang, pero wala naman pong alamang. It is the best alternative para sa may mga allergies sa hipon. Meron po ako ng 3 variants. May chili po, ito po, Cocoong with chili. At yung pong nire-request doon ng mga vegan naman, ito po, vegan. Aba. So nagtatlo agad, no? So ang tama ba 'yon? Ang description ko ay Cocoong na hindi lasang walang alamang, walang shrimp, di ba? At Walang bagoong. walang bagoong, di ba? So tama-tama 'yan kasi ang dami nga merong allergy ngayon. At the same time, meron tayong sa Amerika lang meron tayong hindi pinapayagan ang export, no? Ng bagoong alamang, no? So kaya nga yung ating kaibigan na Department of Trade Attaché Commissioner na si Eric Elnar ay na-excited nung pinost ko yung Cocoong na yan, no? At ikaw ay hinihintay na lang, di ba? So yun. So Elmer, well, ayoko nang abalahin ka dahil alam ko marami kang umaandar na mga creativity, no? Kumbaga ikaw yung Einstein, no? Ikaw yung Einstein ng mga creativity. Now, siguro isa sa mga maganda ay ikaw ay dating mentee ng KMME at ikaw ngayon ay probably they look up to you as their mentor, no? Anong pwede mong maipayo ngayon doon sa mga taong would-be retirees? Ano ba mga golden steps mo pwedeng ibigay? Ang isa lamang po, siguro ang maipayo ko lamang dun sa would-be retirees. Una, prepare yourself ahead before your retirement. Whether negosyo man yan or something na kung saan ka po magiging happy. Naging happy ako sa pagluluto eh. Kaya yun po yung doon ako nag-venture. Kasi nga uulitin ko yung sinabi ko na it's either na magtong-eat lang ako o mag-inom. Correct. So dalawa naman yun eh. So but I choose na magkameron ako ng papagkaabalahan na magiging productive. Remember, pag katulad ko po nung nag-retire ako, mabilis din naman po nauubos yung retirement. Yung madaling maubos yan. And there must be some passive income or something sustainable, magsusustain ng iyong needs sa mga gamot, kung ano-ano pa. Ang ano niyan, dapat mayroon kang pagkakakitaan. Correct. Ganun po yung dapat na umpisahan nung magre-retire. Pangalawa, yung gagawin mo dapat masaya ka. Hindi napipilitan ka. Hindi ka tinulak ng iyong mga nung asawa mo, hindi ka tinulak ng anak mo na ganitong gawin mo. Hanapin mo kung saan ka magiging masaya. So parang ikaw, no? Ikaw ay 64 years old na, naalala ko, but you don't look 64.
kumbaga ay parating Parang nakangiti ka. 63. Para 63 lang, di ba? But again, maganda yung payo mo, no? Ako natutuwa, sinabi mo, huwag kang mag-retire na wala kang plano at least 5 years before. Tama 'yon, no? Kasi bakit ka mag-retire ka? Halimbawa, tomorrow retirement mo na. Sabi nga natin yan, finish or not finish, sasabihin sila ng kumpanya or alam mo, mandatory retirement yan, di ba? Ikaw ay kailangan na lumisan. So para bang, sa akin kasi, ang pagiging retiree is a final examination of what you learned in the past, di ba? Marami kang seminars na nadaanan, I'm sure, sa government, no? Marami kang inattend ng mga conference. Now it's time for you to prove na what you learned is what you can do. I think pinatunayan mo na yan, Elmer. So I'm sure you're proud. Ano ba tawag sa mga taga Marinduque? Ano bang tawag diyan? Kumbaga Batanggenyo. Marinduqueño. Marinduqueño po. Oh, yan. Nako, ikaw pala ay magiging isang anak na very proud ng Marinduque, di ba? So yan. So I really hope that, I'm so happy. Ikaw pala ay nakapatayo na rin ng building sa result ng iyong passion. Proseso. Ginawa mo ng professional ito, Elmer. Elmer, ginawa mo na bang profession itong pagtatayo ng building mo? May proseso ka na? Lahat? Kasi nga nakita namin ng pamilya na mukhang it will be lumalaki na eh. Kailangan naming i-adapt na yung na kumbaga sugalan na natin ito kasi maganda ang market, nagugustuhan ng mga tao. So magpagawa na tayo ng bagong planta, hindi naman actually plantang malaki kundi maliit lang na preparation para talaga tayo magkameron ng mga sa regulation ay pumasa. Correct. Ganun po yung aming ngayon. So, yun po. Kaya, eto, at the age of 64, I'm very happy and I'm very proud of my products. Talagang ako ay nag-ano dito. Nakakatuwa ka naman. Sana all, sabi nga natin, mga retirees ay may mapulot na aral sa iyo. So, saan ka ba mako-contact, Elmer? At kung halimbawa ay sila ay gustong kagaya niyang kuong, kagaya niyang sausawan, at saan ka ba mako-contact? May web page po ako na Memo Foods. Makikita po ninyo doon yung aking mga sa Instagram, sa Facebook, ipa-flash po na lang natin. Yes. At padala mo ako ng pictures at kung ano man video, lalong-lalo na yung iyong processing plant, no? At para naman talaga nakaka-inspire yung ginagawa mo, hindi lang isang salita. Ikaw ay you walk the talk, ika nga, di ba? So, yun. So, again, maraming salamat sa pagkakataon na ito. I'm sure marami pa akong susubaybayan sa paglago ng Memo Foods. At I'm sure makikita kita ulit sa mga iba-ibang mga exhibit, no? At ikaw ay pagkakaguluhan, magiging idol ka na ng mga tao. Okay? So again, maraming salamat. Elmer. And again, regards to the family and keep it up. Okay? Sige, maraming salamat, Elmer. Thank you very much. Bye. Thank you.